Hello. Salamat muli, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa 1 Pedro 5, ang kawan ng Diyos. Basahin ko ng buo po. Sana makinig kayo. Sa matatandang namamahala sa inyo, nanawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Panginoong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo ng kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aaligi-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos, tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ayan po. Diba? Magtiis to tayo. At nag-react siya dito sa humanda kayo at magbantay. Ang dyablo ng kaaway ninyo ay parang leyong umatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Diba? Maghahanap talaga yan. Maghahanap talaga siya ng mapapasukan niya para mabibiktima na naman niya. May bago siyang biktima. Papasok siya katulad ng pinalayas ng 7 demonyo. Maraming demonyo, no? Pumasok sa isang nandoon sa Lucas nakasulat yun, Pumasok siya, tapos umalis, tapos pagbalik niya, malinis niya. Tapos nag-recruit pa siya ng marami. Ilan yun? 7. Naghahanap sila ng bago nilang masisila. Nagbago na yung nilayasan niya, malinis na, hindi na siya hindi siya makapasok dahil nagbago na yung pinasukan niya. Pag nagbago tayo, nagbalik loob, hindi na sila basta-basta makapasok. Kaya nga lang, para hindi makapasok, mag-iingat tayo. Humanda kayo lagi at magbantay, maghanda at magbantay para hindi tayo pasukin muli ng masasamang dyablo na umaaligid-aligid lamang sa atin. Diba? Kasi maraming umaaligid-aligid. Nanunukso talaga yun. Ako, nabiktima na ako niyan. Sasabihin ka lang, masama ka. Paano ako naging masama?
Wala naman akong ginagawang masama, kundi magbasa lang ng katotohanan tapos sabihan ka ng masama. Paano ba yun? Kaya mag-iingat tayo lagi at magtiis tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Nakasulat to. Binigay ko na to dati. Yung mga binalik sa akin, binigay ko dati. Ayun, binabalik niya sa akin, ibibigay ngayon. Tapos, bago naman yung reaction niya. Kung saan siya nagre-react. Oh. Itong mga aligid-aligid na mga